morning guys. Happy New Year. Ngayon ang first ride natin for this year. Medyo matagal tayong hindi nakapag-ride at naging busy lang tayo. So, today is January 18 and it's 2:42 AM. Ganito tayo kaaga kasi tatry natin abutan yung Sea of Clouds. So we're on our way to Atok, Benguet sa Mount Olis. Kasama natin ang mga kapwa natin na riders at musikero. Sila Vin and Van Adventures, si Julie at si Alvin. At hindi pa sila nagte-text. Gising na kaya sila? Ang usapan namin ay 3 AM kami magkikita sa may Magsaysay Clean Fuel. Wala pa silang message. Nag-message ako sa kanila, hindi pa nagre-reply. Baka tulog pa. Pero ako medyo nagugutom. So kung wala pa sila doon, hahanap muna siguro ako na makakainan. So according to maps, it's around 59 kilometers away, 2 hours, 1 hour 42 minutes if you use the motorcycle. Pero most probably, kasi gabi, alam nyo naman ako medyo madilim. Pag madilim mahina ang mata. Kaya siguro mga 2 hours 30 minutes yan natatakbuhin. Baka malilate pa kasabay natin. So at least before 6 AM siguro dapat nandun na para maabutan talaga yung Sea of Clouds. Alright, so let's gear up and let's went. Lord, kayo na uli yung bahala sa amin. Bantayan niyo po aming biyahe. Kami maging safe, malayo sa disgrasya, at makarating kami ng walang problema, walang aberya sa aming pupuntahan, at syempre makauwi din ng maayos. Salamat po again sa pagkakataong to na magkakasama-sama uli kami. So, thank you for this fellowship. And let's go. Okay, so yeah, we're on our way now to Magsaysay Avenue. Coming from Tontogan, that's like around 5 kilometers away from here. Dadaan tayong town. Yep, dito na tayo sa may crossing ng Bakakeng Marcos Highway. Kakasilaw. Itong ayoko sa gabing biyahe. Lahat na lang ng makasalubong mo ay nakakasilaw. So before ako lumabas ngayon, nanood muna ako ng YouTube. Pinanood ko yung mga YouTube about Mount Olis. Pinanood ko yung video nila J4, nila Jeric P, AJ Travel Adventures. Chinek ko lang. So yung palang location na yun yung nagfo-frost yung mga gulay. Sabi nila very very cold daw talaga doon sa lugar na yun. So now punta tayo diretso. Pag nanaretso natin to City Hall. There's the Baguio City Hall. Dito tayo sa right side. Yung pababa dito, yun ang Bukawkan, na pag dinare-diretso mo, ang labas mo is La Trinidad. Itong pa-left naman na yan, Nagilian, kung saan pag dinare-diretso mo, sa LU naman ang labas mo. O, dito ang Bukawkan Road, isa sa mga pinakamatatarik na roads na akyatan dito sa Baguio, na madalas nagkakaroon ng aksidente, usually trucks na tumatagilid, ganun, nalulus brake, ganun. Yan ang mga scare dito, yung mga tingnan nyo naman yung laman yung truck.
Whee! Scary. Dito tayo magsaysay tayo eh. Yung pa left na yun yung Trinidad. Pero dito natin kasi sila imimit sa magsaysay. Just as I thought, ako ang una. That's Cindy. PCX 160. To si Juby tsaka si Alvin. Juby ang lamig-lamig, naka-shorts. Gravity. Ay, nakalimutan ko mag-mask. Ang lamig. Okay, Dark of welcome to La Trinidad. Dito sa right natin, dito yung yung rainbow houses, colorful houses. Dito siya sa right side. Yan no. Hindi makita ngayon kasi gabi, pero dyan siya. Chill ride lang tayo. Chongsan. Laki na rin pala nitong Chongsan dito. Save more. Tagal-tagal na rin ako hindi nakapunta rito. Dati talagang dumaan kami dito. Kagaya niya no, biglang ganyan. Tapos hindi ganon, kasi mismong daan mo talaga. Nasa gitna siya, so dadaanan mo talaga yung lubak. Etong nasa right natin, yan ang BSU, Benguet State University. At way up ahead there, tanyo yun no, yun ang provincial capital ng Benguet. Nandito na yung construction no, ganyan dati dun sa unahan. Pero hindi, banat mo Cindy. Dilim. Grabe, may mga lubak-lubak. Ang dilim, di makita. Ito na yung toll gate. National Toll, Baguio Bontoc. Solid naman ang dilim. Ay! So dark, it's so dark. May gulay. Grabe, wala silang street lights, guys. So this is Halsema Highway at night. Solid, wala man lang street lights. Wow.
Tipid na tipid sa street lights. Walang street lights tapos ang daming lubak-lubak na ganyan. Ano ba yan? Maginaw. Foggy dito guys, foggy. Ang ginaw. Hindi ko makita kung ilang degrees pero ang ginaw. Hindi ko alam kung kita yung fog dito sa camera pero it's foggy yo guys. This is really cold. Yan na yung pababa dun sa pinuntahan namin sa Paambok Laonda. Hindi naman ako sleepy. Pero naiihi ako tapos hungry ako. Haha. Tayo nang i-stop overan daw natin mamaya-maya. Pagka nasa 20 kilometers away tayo, yun, pwede tayo siguro mag-yosi break. Chill riding lang tayo. Kasi baka maiwan sila eh. Oh, this is the first time na dumaan ako dito sa actually second. Kasi nung dumaan naman kami dito nung nagsagada kami, maaga rin kami bumiyahe nun, alas 4 yata kami umalis nun. Inabutan na kami ng sunrise dito sa Halsema mismo. Tayo most probably abutan din tayo ng sunrise habang nasa biyahe. Hopefully maabutan natin yung Sea of Clouds. Nakakalito yung mga anong tawag dyan? Fish eye? Cat's eye pala. Fish eye tuloy. Makakaduling. Pero yeah, very helpful naman siya sa kon. Langaya naman ng high mo sir. Ako nga tinitiis ko na hindi maggano eh. Sobrang dilim oh. Grabe. Hindi ako ganito before kasi yung Rebel nun maayos yung kanya. Maayos yung kanyang ilaw so hindi ko pinapatay-patay. Ito kasi I need to turn it off. Dahil naglo-lowbat. I think there's something wrong with the rectifier. Yun ang next project para hindi ganito. Hindi pwede nakababad yung aux light ko eh. Parang kailangan ko munang kailangan natin makahanap baba ng voltage ko. So nag-stop over tayo sa Glit doon, Saddle ito. Itong lugar na to, Saddle. Nag-stop over lang tayo doon para magkape. At Yossi. We're on our way to Atok na ulit. Maginaw, grabe. Nalalamig ako. Uy, basa ang daan. Bakit? Woo! So cold. It's so cold outside. We're 26 kilometers away, 56 minutes according to Google Maps. Mabutan kaya natin ang sunrise. Hopefully. Barangay Topdak.
Kita nyo yun? Grabe naman. Grabe namang lubak yarn. Welcome to Halsema Highway at night. Halsema Highway is one of the most dangerous highways in the world. Sabi, may nabasa akong ganun sa sa Facebook. Halsema Highway kasi nga ganyan, puro bangin. Tapos napakadilim. Kung solo ride ka dito, scary. Buti sa part na to may konting street light, pero parang 1 every 300 meters naman yung street lights nila. Tanyo yun. Tapos nasa na yung next na street light. Nakikitang iba. Nakikita. Yun na yung next to. Kalayo. Nakadalawang kurba na sakalang uli may street light. Although malakas yung ilaw, pero still. Medyo sumisikat na ang araw, you guys. 5:58. 6 o'clock na pala eh. Ay, 5:38. Ang lamig, ang ginaw. Lamig ng kamay ko. Alright, so nandito na tayo sa Atok, guys. Nalobat ako, kapapalit ko lang ng battery ng action cam. Straight to Mount Olis na muna, kasi itong oras na to baka wala pa yung pagbabayaran, kaya diretso na muna kami. Ang taas, ang lamig. .9 kilometers.
Ay, dito eh. So, dito yata. May homestay oh. Magkano daw? Ay, okay na? Daming transient dito. We're 1 kilometer away, 1.3 kilometers na lang. Kaya Mount Olis. Yang mataas na yan siguro. Oo nga, yun nga.
Alright. So this is Mount Olis, guys. Dami ng tao. Whew! Mount Olis. Oh, hello. Hello. Hello! Yeah, we're here. Hindi namin nasahan yung daan na yun. Pababa, good luck. Guide us, Lord. Kaya yan. Bale, kaya yan. Mount Olis. Gulat kami sa daan. Napaka tarpat lang pala siya. Ginaw ba? Mount Olis. Grabe rin ang taas. Yun yata ang mataas na yun. Yun yung mountain back. Mas mataas pa na yun. Mountain back naman. Daming tao. Daming tao. $7,900 feet ASL. Okay, so ito yung summit ng Mount Olis. 7,900 feet ASL above sea level. Ito yung other side. Yun yung pinanggalingan natin kanina. Yung summit. Ito yung other side. Ito yung siya view dito pero mas konting tao. Ganun mga flowers. Ito yung other side. Yeah, that's Mount Olis. Pababa na tayo. Mabalin kami dito. I-leftan niya. Wala na akong sasalubong ano. Sige, sige. So far so good, so far so good.
highest point. So this one is 7,400 feet. Mount Olis is 500 feet higher. Pwede dito? Pwede kaya ako dito? May ano doon eh. Pwede kaya dito? Ito, sinigang na pata. Hinihigang mo yun. Isa. So yun, 3 AM, alas 3 ng madaling araw habang tahimik pa ang buong Baguio. We were already out there, riding through the dark, waiting for that sea of clouds. Kasi yun yung laging kwento ng mga nakakaakyat sa Mount Olis. Kaso pagdating natin sa summit, the sky was perfectly clear. No clouds, no fog, just the raw, endless layers of the Cordillera mountain ranges under the morning sun. And you know what? Reminiscent of life, minsan hindi natin nakukuha yung ulap na inaasahan natin, but we get something even better. Clarity. Seeing these peaks stretch endlessly into the horizon at 7,900 feet, doon mo marirealize na worth it lahat ng panginginig ng kamay sa lamig. Dumaan din tayo sa second highest point of the Philippine highway system. It's a landmark that reminds us of the history of Halsem Highway, formerly the highest, but now a testament to every rider who dares to climb this far. From the cold peaks of Atok back to the city lights of Baguio, the loop is complete. Salamat sa pagsama sa akin sa biyaheng to. If you love the view as much as I did, please hit the like and subscribe. Let me know in the comments, clear skies or sea of clouds, alin na mas pipiliin nyo? Ride safe. Keep chasing those peaks and I'll see you on the next ride. Gagalingi.